So ayun, no, KJX, kumusta kayong lahat? Bago i-discuss to nga nakikita ko ngayon dito sa Bitcoin, mga Lodi, pakita ko lang sa inyo yung PM ko dun sa tropa natin, no? So, gabi, hindi kasi ako naka-reply sa kanya kaagad kasi nga nalobat yung cellphone natin at gabi na tayo nakapag-charge. So, ito yung usapan namin kahapon. Sabi ko, ayan. So, sabi ko, ayan, kaya lang nag-carwash ako. Sabi ko, nag-carwash ako ng kotse. Tapos pinakita ko sa kanya, 42,600 ang tinitingnan ko if mag-short. Kung mag-short ako, sabi ko, ang support ko dapat is nasa 42,000, no? 200, ayun yun. 42,600, ayan. Kitang-kita nyo naman, di ba? And then, sabi ko, pag tong 42,600 nakuha, sir, bababa yan kahit hanggang 42,400. Next support, 42,200, sabi ko. So, ayan, wala. Ang tagal. No? Tapos, ayan, mag-short ka, sir, saka long para walang talo. Sabi niya, mag-short daw, tsaka long. So, syempre tayo, tatawa lang tayo. Makulit to eh. Tapos, ito, kinabukasan, tingnan nyo. 42,438. So, nakuha yung resistance natin ng 42,600. Bumagsak. And then, biglang bumaba ulit yan ng 42,165. Doon nakuha yung support natin, di ba? So, ayan lang yun, napakita ko lang para at least alam nyo na pinagpupuyatan din natin talaga minsan yan, mga idol, no? So, ito. So, nakikita ko dito ngayon, as of 8:11, no? Kung sa 12 hours time frame tayo titingin, mga idol, no? So ito, talagang chinek lang natin. Pero totally, yan, angat mo lang ng konti. Yan, mga lods, yan. So kung papansin nyo, dito tayo kumuha ng resistance, tsaka support. Ito yung pinaka-support natin. So dito, nasa 42,800 siya. Ako naman, kung ako mag-e-entry, mga idol, dapat talaga dito, no, sa 43,796. Or kapag pumalo yan dito, kung lumapit pa yan dyan, either 43,720 or 43,600, mga idol, no? So ayan yun, yan yung aking checking dito. Sa 4 hours time frame naman, mga lods, no, hindi ako nakagawa ng graph, pero for me, sa 4 hours time frame, once na pumalo to ng 43,300, mga lods, no, yan, 43,300, I think, no? Tutuloy ito hanggang 43,600. So, tatagos yan pagdating ng 43,600. Going to 44 ulit yun. Which is, sa 44,000, marami daw maliliquidate, mga idol. No? Pasensya na kayo sa boses ko, medyo ano lang talaga tayo. So far, hindi tayo papasok ngayon. No? Hindi tayo papasok. Kahapon, pumasok ako sa ETH. Pero nag-take profit agad ako ng 2,410, no? So nag-take profit agad tayo doon. And then nagulat ako, hula lang yun eh. Biglang bumagsak, mga idol. Pero yun yung usapan namin kahapon na about doon sa short. Kapag kung kunyari, kung ano ba yung i-entry ko, doon ako i-entry sa support na ginawa ko in the short. So dito rin, kunyari, pag ito bumagsak dito, no? Sa 42,485 dito sa 4 hours, 12 hours time frame na to, titira ako dyan. Pero kapag another 12 hours naman, umaangat yan hanggang sa dumating dito yan, no? Hanggang 42,927. Pwede mangyari yon. Pero sa ngayon, nasa 12 hours time frame tayo, kaya wala tayong pwedeng pag-entryhan ngayon. Okay? So sa 4 hours time frame naman, so hindi tayo nakagawa ng ating linya dito. Pero dito na lang tayo sa 12 hours dahil ito yung pinakita ko. So possible, kapag ito na-hit niya, no, sa 12 hours time frame, 43,700, lilipad yan hanggang 44. At baka makita na natin ang 45 dyan. No? Ilang beses na nag-try na kasi ng 44 yan eh, di ba? So pag yan, pumasok ulit ng 44, mga idol. So ayan, no? Yan yung mga increase ng 44, yan. Ito, nag-44. So, ito, nag-try. O, nag-44 din. So, ang daming beses na, no? So, siguro ngayon, ito na yung time na pag lumagpas yan dito, lilipad yan. Ito din, pero dito, ang dami rin nag-try ng short. Once na lumagpas yan dito at pumasok sa support natin, for me, lalagay ulit sa alanganin yan.
no? And then dito kay Ash Crypto, sabi niya, Bitcoin about to crash, no? Sa mga bago, huwag kayo maniniwala sa mga ganito, i-check nyo agad yung picture, no? Ang ibig niya sabihin diyan, bullish, no? So pababa. So tingnan nyo, pag ganun yung chart, pataas, no? Yung pababa niya, pataas yan. So huwag kayo basta-basta maniniwala sa ganyan. Sa mga bago, no? Kasi kapag mga bago, magugulat kayo basta-basta. Wala kayong pag-a-analyze. Talpak na lang ng talpak, mga idol. Hindi ganun hindi ganun. Kasi hindi ito parang piso talpak na parang no? Parang mga, alam mo yon, yung mga online sabong online. Hindi ganun ang crypto, mga idol. Ang bilis yung maubos dito, ha. Yun yung sinasabi natin sa inyo. Hindi basta-basta ang crypto. Kaya kapag kayo walang alam pa, no, magbasa-basa muna, makinig muna dun sa ibang mga nag-a-analyze, and then aralin nyo ano ibig sabihin ng crypto bago kayo pumasok, okay? No, sa Watchers Guru naman, kung mapapansin naman natin dito, ito si Michael Saylor, MicroStrategy now holds 189,000, no, 150 Bitcoin, mga idol, no, worth 8.1 billion, no, grabe to. So, isa to sa pinaka whales, no? Pag ito nagbenta, sure ball, drop yan. Drop, okay? So, yun lang sa ngayon KGX ang ating nakikita, no, sa 12 hours time frame, no? For me, kapag umabot dito yan, makikita na natin si 44,000 or 45,000. No, tingin natin. Ako siguro hula, no? Bago matapos ang taon, 45. I think. No. Sige, yun lang sa ngayon KGX. Sa mga gustong pumasok sa BitGet, no? At gamitin nyo. Ako kasi pag hindi ako sigurado sa trading ko, copy trading ginagawa ko ito. Ang dami kasi dito Alam nyo, ang BitGet ang isa sa pinaka-lodi, no, pagdating sa copy trading. Dahil sobrang daming traders dito at ang mga traders dito ay subok na. No, naggayahan lahat yan. Binance, OKX, no, nakuha nila lahat yan dito sa BitGet, no. Diyan nila nakuha yan. Pero ang mga trader dito, sobrang solid. Sobrang solid na higit pa talagang sobrang active nila. Kaya ingat lang. So ako, pag nagka-copy trade ako, pinaliwanag ko yan dun sa video natin, dun sa may YouTube chat, sa YouTube natin. Panoorin nyo lang yon. Ito. Search nyo lang Mark Lerma. Yan. Tapos ito. Yan. So yun, no, So KGX, copy trading tutorial BitGet. gagawa So tayo panoorin ng nyo to. video Diyan natin tutorial tinuro. about sa future copy trading ng. So diyan natin tinuro lahat, no, kung paano pumasok, kung paano mag-set ng copy trading. Okay? Saludo sa lahat KGX at magandang gabi sa inyo.